Nakatayo ang isang ama sa ibabaw ng bundok. Nakagapos ang kanyang anak sa altar. Handa na ang apoy, hawak niya ang patalim. Tahimik ang kalangitan. Paano susunod ang isang tao sa Diyos kung ang pagsunod ay tila katumbas ng pagkawala ng lahat? Bago ang bundok, balikan natin ang simula. Matagal pa bago ang bundok, may isang lupain. Ang lungsod ng Ur. Isang lungsod ng kayamanan at kalakalan. Isang lungsod ng mga Diyos-Diyosang bato. Doon nanirahan si Abram. May asawa, may tahanan, may kaayusan ang buhay. Walang tanda na siya'y tatawagin upang baguhin ang takbo ng kasaysayan. At biglang nagsalita ang Diyos. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at kamag-anak. At pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ngunit may isang problema. Wala siyang anak. Ang pangako ay napakalawak. Ang realidad ay tahimik. Gayunpaman siya ay sumunod. Iniwan ang nakasanayan, iniwan ang katiyakan, at naglakad patungo sa hindi pa nakikita. Ang pananampalataya ay nagsimula sa pagsunod. Lumipas ang mga taon, tumatanda si Abram, tumatanda si Sarai. Ang mga pangarap ay tila lumalayo habang ang katawan ay humihina. Ngunit isang gabi, dinala siya ng Diyos sa labas ng tolda. Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. At sinabi sa kasulatan, sumampalataya si Abram sa Panginoon at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Walang anak, ngunit naniwala siya. Ang panahon ay hindi naghintay. Ang mga taon ay nagdagdag ng mga guhit sa muka at puti sa buhok. At kung kailan ang pag-asa ay malapit nang mawala, doon dumating ang katuparan. Nagkaroon ng tinig ng sanggol sa loob ng tolda. Isang halakhak na hindi mapipigil. Ang pangako ay nagkaroon ng pangalan. Isaac. Ang ibig sabihin ng pangalan ay pagtawa. Pagtawa sa gitna ng katandaan, pagtawa sa gitna ng imposible. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa kanyang pangako. Lumaki ang bata, natutong lumakad, natutong tumingin sa parehong mga bituin na minsang naging tanda ng pangako. Sa bawat umaga, naroon ang pagsamba. Sa bawat gabi, naroon ang alaala ng katapatan ng Diyos. Ang pangako ay may mukha na at minahal siya ni Abraham. Ngunit isang araw, nagsalita muli ang Diyos. Abraham, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Hindi maipaliwanag kung paano tutugma ang utos sa pangako. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. 3 araw silang naglakad. 3 araw nadala ang kahoy. 3 araw nadala ang utos. 3 araw nadala ang alaala ng mga bituin. Sa 4 araw, nakita ni Abraham ang bundok mula sa malayo. Sinabi niya sa mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Kinuha ni Isaac ang kahoy para sa handog. Si Abraham naman ang may dala ng apoy at ng patalim. Habang sila'y umaakyat, nagtanong ang bata, Ama ko, meron na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog?
Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Walang dagdag, walang paliwanag. Isang pahayag ng pagtitiwala. Nakarating sila sa lugar na itinuro ng Diyos. Nagtayo si Abraham ng altar. Itinali si Isaac at inilagay sa ibabaw ng kahoy. Walang sinabing pagtutol, walang pagsigaw na naitala. Ang sandali ay tahimik at mabigat. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay. Hawak ang patalim at handang ialay ang kanyang anak. At sa sandali ngayon, sumigaw ang anghel ng Panginoon mula sa langit. "Abraham, Abraham, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo'y pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak." Ibinaba ni Abraham ang patalim. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Kinuha niya ang tupa at inihandog iyon na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Tinawag niya ang lugar na iyong ang Panginoon ang magkakaloob. Hindi sinira ng Diyos ang pangako. Hindi niya kinuha si Isaac. Ngunit inihayag niya ang lalim ng pananampalataya ng kanyang lingkod. Ang pananampalataya ni Abraham ay hindi nagsimula sa patalim. Nagsimula ito sa pag-alis sa Ur, lumago ito sa ilalim ng mga bituin. Nagtibay ito sa mahabang paghihintay. At sa bundok, ito ay napatunayan. Ang pangako ay hindi pag-aari ng tao. Ito ay kaloob ng Diyos. At ang tunay na pananampalataya ay nakikitang malinaw kapag ang pinangako ay buong pusong ibinabalik sa kamay ng nagbigay.